Tingnan ang isa sa mga pinakamahusay na Korean revenge drama ngayong taon. Ang serye na Remarriage Ampersand Desires ay nagsisimula sa isang pagsabog. Ito ay ang pinakadramatikong revenge drama ngayong taon. Ang asawa ay mag-isa sa silid habang ang asawa naman ay abala sa kanyang nakababatang kasamahan. Mula sa kanilang interaksyon, makikita natin na ang damdamin ay nasa tugato. Ngunit hindi pa alam ng lalaki na ito ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Pagkatapos, ang asawang nangaliwa ay umuwi at nakita ang kanyang asawa sa kama. Hindi niya mapigilang mag-alok ng diborsyo. Inakala lamang ng asawa na nagbibiro siya dahil lasing ito pagkatapos makipagkita sa mga kliyente. Ngunit ang awkward na pag-ugali ng kanyang asawa ay nag-udyok sa kanya na mag-isip na mayroong siyang karelasyon sa iba. Nangaliwa ka, ang asawa ay nanahimik na parang umamin. Ang asawa ay sinagot lang siya ng 3 salita, walang diborsyo. Ngunit ang asawa ay hindi makapaghintay at pinilit siya na mag-file ng diborsyo kinabukasan. Sinabi ng asawa na dapat niyang ilagay ang kanyang ulo sa refrigerator para kumalma. Ngunit ang asawa ay sumagot sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa huli, hindi na nakapagpigil ang asawa at tinanong ang kanyang asawa kung ano ang mali sa ginawa niya. Sa loob ng 15 taon, siya ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay, at maging ang pag-aalaga sa ina nito ay siya ang gumawa. Ang kanilang 2 anak na babae ay matagumpay na at siya ay naging presidente. Ano pa ba ang gusto niya? Gayunpaman, ang mga salitang ito ay hindi nakagising sa konsensya ng asawa. Umalis siya ng walang paalam at nag-empek. Dali-dali siyang nagpakasal muli dahil mas gusto niya ang kasama ang kanyang kabit kaysa sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam na sa susunod na araw, ang babaeng pinakamamahal niya ay magdudulot ng kanyang ganap na pagbagsak. Kinaumagahan, pumunta ang asawa sa kumpanya nito. Matapos mag-isip sa magdamag, hindi na siya nag-aalangan pa. Walang saysay na pilitin ang isang taong hindi naman sa kanya, kaya't nagpasya siyang tuluyan ng bitawan ito. Samantala, sinabi ng lalaki sa kanyang subordinate na sa wakas ay malaya na siya. Sunod ay ililipat niya ang ilang pera mula sa bahagi nito upang makapagsimula ng bago nilang buhay. Ngunit ang sakim na babae ay hindi sumang-ayon. Sinabi niya na gamitin ang perang iyon para punan ang kakulangan ng kumpanya at ang kinita nilang pera ay sapat na para sa kanilang pamumuhay. Ang babae ay tumawa at sinabi na napaka-inosente nito. Kahit napunan niya ito, illegal pa rin iyon. Galit siyang pinigilan at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Dati, sinabi niya na magsasama sila pagkatapos na kumita sila ng sapat na pera. Ngunit bigla itong nagpanggap na hindi niya naintindihan. Wala akong kinuha na pera mula sa iyo. Hindi rin kita sinabihan na makipagdiborsyo. Ang pera sa aking account ay walang kinalaman sa iyo. Sa puntong ito, natuklasan niya na nilinlang siya ng babae. Ngunit hindi lang doon natatapos ang kanyang pandaraya. Sa lalong madaling panahon, inimbestigahan siya ng kumpanya. Ang 1 bilyong piso ng kliyente ay wala sa account. Bagamat sinubukan niyang ipaliwanag na ang pera ay kinuha ni Director Kim. Ngunit hindi niya alam na ipinakita ng kanyang mga superior ang audio recording kung saan sinabi niya na pagkatapos nilang makuha ang pera para sa proyekto, ginawa siya ni Choi Woo-seon ng masama at pinilit siyang manahimik. Dahil sa kabigatan ng bagay, aarestuhin siya ng departamento ng EEC para sa interogasyon. Galit na galit siyang pumunta upang harapin si Jin Yoo-hee. Sinabi mo bang ginawa kita ng masama at pinilit kita? Kailan siya ang nag-umpisa ng lahat ng ito? Si Jin Yoo-hee ay nagulat at nanahimik na lang at lumayo sa kanya upang makatakas. Sa bahay, inihanda na rin ng asawa ang lahat ng mga papeles para sa diborsyo. Pag-uwi ng asawa, umalis na ang kanyang asawa. Tiningnan niya ang napirmahang diborsyo at uminom ng isang baso ng alak para kumalma. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang malaking problema na ito. Nakakuha siya ng sumon dahil sa pananakit kay Jin Yoo-hee at kailangan niyang pumunta sa istasyon ng pulisya bukas para magbigay ng pahayag. Si Jin Yoo-hee naman, sa oras na ito, ay ginagamit ang pera nito upang mag-relax sa spa. Sa puntong ito, naisip niya ang kanyang asawa at tinawagan ito para mag-sorry. 3 beses niyang sinabi na niloko siya ni Jin Yoo-hee, na ginamit siya upang makuha ang pera ng kumpanya at pagkatapos ay siya ang sinisisi. Sa ngayon, wala na siyang trabaho at bahay. Wala na rin ang kanyang asawa. Isa siyang tanga. Hindi niya inaasahan na mapapatawad siya nito. Gusto lang niyang alagaan nito ang kanilang anak. Narinig ng asawa ang boses nito na nasasaktan at dahil sa tagal ng kanilang pagsasama, hindi niya ito matiis na iwanan at bumalik upang bisitahin ito. Ngunit ang asawa ay paakyat na sa rooftop. Kakababa pa lang ng asawa sa kotse at bago pa siya makapasok ng bahay, may narinig siyang malakas na ingay. Ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagtibok. Sa harapan niya ay ang kanyang asawa na wala na sa tamang forma. Matapos basahin ang sulat ng paghingi ng tawad at ang kumpletong kwento ng kanyang asawa, parang sinaksak ang kanyang puso. Hindi na siya galit sa kanyang asawa, naawa na lang siya. Kaya't sumugod siya sa opisina ni Jin Yoo-hee at instinctively na hinila ito na nagbunyag ng isang tatoo na magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang paghihiganti sa hinaharap. Hindi pa man namamatay ang kanyang asawa, dumating na ang mga pulis upang kumpiskahin ang mga ari-arian sa bahay. Maging ang kanyang sasakyan ay kinuha. Matapos maging isang homemaker sa loob ng 15 taon, wala nang natira sa kanya. Ngunit mabilis siyang umangat sa sarili niyang galing at naging isang bagong guro sa loob ng 1 taon. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe na nagsasabing congratulations, isa ka na sa mga miyembro ng JAC. Sa una, inakala niyang nagkamali sila sa pagpapadala ng mensahe. Hanggang sa pag-uwi niya, ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang membership card ng JAC at sinabihan siyang pumili ng isang lalaki mula sa listahan. Ang lahat ng lalaki doon ay napakayaman at kailangan niyang pahalagahan ang pagkakataong ito. Tinanong niya ang kanyang ina kung magkano ang ginastos nito. Itinaas ng kanyang ina ang isang daliri. Galit ang babae at sinabi sa kanyang ina na niloloko lang siya ng mga tao para makuha ang pera nito. Ngunit sinabi ng kanyang ina na walang libreng tanghalian sa mundo. Ang T-Rex
ay isang ahensya ng pag-aasawa na espesyalista sa pagpili ng asawa para sa mayayamang lalaki. Ngunit 1 milyong won ay hindi maliit na halaga. Saan kinuha ng kanyang ina ang ganoong karaming pera? Sa puntong ito, nalaman ng anak na ipinagbenta ng kanyang ina ang kanyang singsing. Kahit na sinabi ng kanyang ina na nakakagulo lang ang singsing, alam ng anak na hindi niya dapat sayangin ang pera, kaya't pumunta siya sa high-end matchmaking club. Hindi siya pumunta para manatili, kundi para mag-refund. Dahil ginawa ito ng kanyang ina nang wala siyang kaalaman. Tinulungan siya ng receptionist na hanapin ang kanyang impormasyon at sinabihan siyang maghintay para sa manager. Ngunit ang manager ay abala sa pagtanggap sa isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng itim na damit, si Jin Yoo-hee. Hawak-hawak niya ang pera na nakuha niya mula kay Choi Yoo-seon. Ang kanyang suhol sa manager ay para tulungan siyang makipag-date sa isang mayamang asawa. Bagaman binigyan siya ng manager ng impormasyon ng mayayaman, lahat sila ay matatanda. Ngunit malinaw niyang naaalala na habang naghihintay siya ng elevator, nakita niya ang Korean billionaire na si Lee Hyung-joo na isa rin sa mga miyembro dito. Kaya't si Lee Hyung-joo ang kanyang pakay. Si Lee Hyung-joo ay kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng pagbuo ng mga laro. Ngunit ang kanyang kasal ay hindi naging matagumpay. Mula nang umalis ang kanyang asawa, lalo siyang nag-aalala sa kanilang anak. Kahit gaano siya kaabala, gumugugol pa rin siya ng oras sa kanyang anak. Ngunit maliban sa paglalaro ng video games kasama ang anak, wala na siyang ibang alam gawin. Kaya't lihim na inilista siya ng kanyang ina sa matchmaking agency na Rex para malaman ng manugang na mahalaga ang kanyang anak. Higit pa rito, hindi maaaring walang mag-alaga sa kanyang apo. Kahit na ipinaliwanag ng kanyang anak na ayaw niya sa mga babae, hindi pa rin siya pinakinggan ng kanyang ina dahil nakarehistro na siya. Dahil sa ginawa ng kanyang ina, naakit si Jin Yoo-hee na mayaman at handang magbigay ng suhol sa manager para maipare sa kanya. Samantala, naghihintay pa rin si Hae-seung sa labas para kanselahin ang serbisyo at naiinip na tumitingin sa isang florera. Nang umalis si Jin Yoo-hee, bigla niyang nakasalubong ang manager dito na si Choi Yoo-seon. Jin Yoo-hee, ang pangalang ito ay nagpaikot kay Hae-seung nang walang kamalay-malay. Ngunit hindi niya inaasahan na aksidente niyang mababasag ang florera sa lobby. Dahil dito, nagkatinginan ang dalawa. Ang pagkawala ng kanyang asawa ay may kinalaman sa babaeng ito. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit ngayon palang nagsisimula ang tunay na laban. Sa kanilang mga mata, nakita ni Choi Yoo-seon ang tensyon. Ngunit nang umupo si Hae-seung para linisin ang nabasag na florera, agad siyang tinulungan ni Choi Yoo-seon. Ito ang nagtulak kay Hae-seung na magdesisyon. Alam niya na ang taong nasa harap niya ay maaaring makatulong sa kanya, ngunit hindi niya alam na sa likod ng malumanay na pag-ugali ni Choi Yoo-seon ay mayroong matinding panlilinlang. Ang babae ay nakatayo sa harap ng paralisadong asawa at dahan-dahang binuksan ang mga butones ng kanyang damit, dahan-dahang binaba ang zipper ng kanyang bestida at naghulog ng kanyang mga damit. Tiningnan lamang ito ng matanda at naglaway. Hindi naman siya palaging ganoon. Ngunit ngayon, malinaw na ipinakita ito ng matanda. Dahil pag-uwi niya, nakita niya na sa pinakamaliwanag na lugar sa sala, nakabitin ang isang larawan niya at ng kanyang anak. Sa labas, hindi siya nagsasalita, ngunit sa totoo lang, alam niya na miss na ng matanda ang kanyang anak. Ngunit simula nang lumaki ang anak, hindi na ito kailanman bumalik upang hanapin ang kanyang ama. Dahil sa kanyang puso, ang kanyang ina ang pinakamahalaga. Mula nang magkaroon siya ng kamalayan, ang tanging naaalala niya ay ang kanyang ina na sinasaktan ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay may malubhang sakit at madalas nasa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, parang nararamdaman niya na wala na siyang masyadong oras. Bagamat inalo siya ng kanyang anak na magiging okay siya. Ngunit ginamit ng ina ang kanyang huling hininga para payuhan siyang bumalik sa kanyang ama at bawiin ang lahat ng nararapat sa kanya. Huwag hayaang kunin ito ng iba, at ang taong tinutukoy ng ina ay ang babaeng kasama ng ama na nasa harapan niya na natatakot na hindi niya ito kilala. Si Choi Yoo-seon ay nagpakilala sa sarili. Agad na pinutol siya ng lalaki at tinanong kung bakit wala ang kanyang ama. Ipinaliwanag ng babae na ang kanyang ama ay may emergency meeting, kaya't ipinadaan niya ang kanyang pakikiramay. Ang paralitikong ama ay nag-aalala at nagtanong kung sinabi niya sa kanyang anak na miss niya ito. Nang marinig niya na sinabi na ng kanyang young wife ang mensahe, kalmado na siya. Ginamit niya ang pera nito upang magsimula ng matchmaking company na Rex. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang maruming negosyo. Sa gabi, inuhugasan ng babae ang paa ng paralisadong matandang asawa. Mula sa kanyang ekspresyon, masayang-masaya ito. Ang young wife ay kusang loob na ginagawa ito. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi inaasahan ng matanda na bumalik ang kanyang anak sa bansa at bumisita sa kanya. Lalo na, hindi niya inaasahan na kusang loob na babalik ang anak sa bahay. Nang marinig niya na pinupuri ng matanda ang kanyang anak na may kakayahang umintindi sa bagay-bagay, siguradong mayroon itong ibang balak para sa kanyang anak. Hindi ka na umuwi ng mahigit 10 taon, Seok-jin. Siguradong hindi ka nasanay dito. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Seok-jin na okay lang. Dati, inaalagaan niya ang kanyang ina, at ngayon, oras na para samahan niya ang kanyang ama. Ang kanyang panunuyo ay nagpangiti sa matanda. Ang babae ay walang sinabi, tahimik lang niyang isinaulo ang lalaki sa kanyang puso. Lahat ng may utak ay naiintindihan ang layunin sa pagkakataong ito. Bumalik si Cha Seok-jin upang tingnan ang lugar na ito, na parehong kakaiba at pamilyar. Alam niyang kahit na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga, tiyak na matutupad niya ang huling kahilingan ng kanyang ina. Sa muling pagsisimula ng lahat sa isang simpleng kilos, habang kumakain, alam niya na ang kanyang ama na si Cha Seon ay nag-i-exert ng maraming pagsisikap. Ngunit sa kabaliktaran, siya ay napaka-alerto. Nang tanungin niya ang kanyang anak kung ilang taon na
siya. Bagaman hindi siya masaya, sinabi pa rin niya na siya ay 42 taong gulang. Agad na nagpanggap si Cha Seon bilang isang matanda sa pamilya. Tinanong siya kung bakit hindi pa siya nag-aasawa sa kanyang edad at kung ano ang ginagawa niya sa buong panahong iyon. Pagkatapos ay inutusan niya siyang magpakasal agad upang makarga niya ang kanyang apo at siya ang tanging dugo niya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang batang asawa na mag-ayos ng mga bagay-bagay dahil iyon naman ang kanyang forte. Masaya namang pumayag ang batang asawa. Sinabi ng elegante at cultured na propesor sa kanya, dapat maging kontento ang babae. Imposible para sa isang graduate student na kumita ng mas mataas na sweldo kaysa sa isang propesor. Ngunit sinabi niya na matutulungan niya siya. Pagkatapos ay lumapit siya agad kay Seo Hae-seung at inabot ang kanyang maruming kamay. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin niya. At tiyak nga, niyaya niya itong gumawa ng kalokohan mamaya. Tinabig ni Seo Hae-seung ang kamay niya dahil ayaw niyang mag-iskandalo. Sinabi niya na lasing ang propesor. Pagkalabas niya, nagkasalubong sila ni Cha Seok-jin. Mukhang kalmado si Seo Hae-seung, ngunit galit na galit siya sa lalaking nasa harapan niya. Nabalitaan ko na ikaw ay kasal na, mauuna na ako, sinabi niya. Ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig na hindi niya gustong sariwain ang nakaraan kasama niya. Ngunit hindi niya inaasahan na paglabas niya ng pinto, ginamit ng propesor ang pag-aaral bilang dahilan upang makipagkita sa kanya. Napakalinaw ng galaw ni Seo Hae-seung, kaya umalis ang matanda ng may pag-unawa. Alam ni Seo Hae-seung na ang isang babae na walang asawa na nagpoprotekta sa kanya ay napapalibutan ng mga insekto. Ang asawa ng babaeng namatay kamakailan ay tinawag siyang walang puso. Ngunit sinagot niya ito, kung ang isang taong tulad mo ay pinayagang makapasok dito, bakit hindi ako? Naiinis na tinanong ng babaeng may maikling buhok kung nababaliw na siya dahil sa pagkauhaw sa lalaki. Nag-iba ng paksa si Seo Hae-seung at tinanong kung alam ba ng mga tao rito ang kanyang nakaraan. Binalaan siya ng babaeng may maikling buhok na wala siyang mapapala sa pagsira sa kanyang reputasyon. Dahil dito, alam ni Seo Hae-seung na nag-aalala ang babae dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ng isa pa. Ngunit hindi rin naman niya ito masisisi. Sino ba ang nagsabing mahina ang pagiging mapagpasensya ng lalaki at gusto pa nitong makasama siya habang buhay? Ginagamit siya para kumuha ng 1 bilyong won na parang pambayad na sa kanilang mga nakaraang pagtatalik. Ngunit patuloy nitong hinihingi ang 1 bilyon mula sa kanya. Kaya para sa kanyang sariling kapakanan, inakusahan niya ito ng pananakit sa kanya. Pero ang lalaking ito naman, nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Hanggang ngayon, nagsisisi pa rin siya. Ninais lang ni Seo Hae-seung na makasama ang kanyang anak dahil sa uri ng lalaki na nagtatarget sa kanya. Nang malaman ng bata na nakahanap ng trabaho ang kanyang ina bilang lektor pagkatapos pumanaw ng kanyang ama, ipinagmamalaki niya ito. Tahimik din niyang pinaalalahanan ang sarili na bilisan ang paghilom sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit habang kumakain silang dalawa, nakilala nila ang propesor. Walang kahihiyan itong umupo at kumain kasama sila. Ang propesor ay hindi tanga. Sa ibabaw, pinuri niya ang ina ng bata na magaling, ngunit ginamit niya ang proyekto bilang dahilan upang pag-isipan niya ito. Sa simula, inakala niya na ang proyektong ito ay isang benepisyo na ibinigay sa kanya ng propesor. Sa una, masaya niyang tinanggap ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay isang suhol na ibinigay sa kanya ni Jin Yoo-hee. Siya ay tumanggi ng walang dalawang salita, ngunit alam niyang natatakot si Jin Yoo-hee. Hindi ito alam ng propesor at pinayuhan siya na tanggapin ito dahil taos puso siyang inaanyayahan ni Jin Yoo-hee sa ngalan ng kumpanya. Narinig din ng kanyang anak ang pangalan ni Jin Yoo-hee. Sa kalagitnaan ng gabi, nang tulog ang kanyang ina, tahimik na kinuha ng bata ang telepono ng kanyang ina upang hanapin ang contact information ni Jin Yoo-hee. Kinabukasan, nakipagkita siya sa taong sumira sa kanyang ama. Ngunit ang bata ay bata pa at hindi alam ang masamang ugali ng babaeng ito. Nang bumaba ang bintana ng sasakyan, natakot siya, ngunit pinilit niya ang sarili na pumunta sa pampang ng ilog kasama siya. Napakasimple ng layunin ng bata. Sinira mo na ang aking ama, kaya huwag mo nang guluhin pa ang aking ina. Ngunit nais niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa bata na nagbabalak ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang tatay mo ay isang kriminal. Dahil sa kanyang sariling pagnanasa, ginahasa at tinakot kanya. Huwag mong sabihin iyan sa aking ama, hindi siya ganoong uri ng tao. Ngunit sinubuan siya ng 2 tseke at sinabihan siyang kumuha ng taxi pa uwi. Wala siyang oras na sasayangin sa bata. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-iwan sa bata dito ay ganap na nagpatatag sa loob ng kanyang ina. Halos mabaliw ang ina sa kakahanap sa kanyang anak buong araw at napawi ang kanyang takot nang makatanggap siya ng tawag mula sa pulisya na natagpuan na ang kanyang anak. Ngunit may pasa sa binti ng kanyang anak. Tinanong niya ang kanyang anak kung iyon ba ay gawa ng babaeng iyon. Hindi gusto ng kanyang anak na magkaroon sila ng dagdag na away, kaya sinabi lang niya na hinahanap niya ito para sabihin na huwag niyang saktan ang kanyang ina. Ngunit naligaw siya pa uwi. Gusto niyang malaman ang katotohanan kung masama ba talaga ang kanyang ama, tulad ng sinabi ng babae. Para malaman ng kanyang anak na hindi ganoon ang kanyang ama, partikular siyang nagpunta sa direktor ng Jack Company. Gusto niyang makita itong magdusa ng matinding pagkatalo. Para magdagdag pa ng panggatong, sinabi ng Sihi na kung hahanapin niya ang kahinaan nito at gagawa ng aksyon, matatalo niya ito nang hindi pa lumalaban. Tila naintindihan ito ni Seo Hae-seung. Sa Rex, bilang isang dalubhasang lugar upang makahanap ng asawa para sa mga mayayaman, biglang nagkaroon ng isang kawili-wiling laro si Director Choi Yoo-seon. Nais niyang mag-organisa ng isang masquerade ball para ang mga taikoon ay makapili ng gusto nila at para na rin sa mga babae na makahanap ng kanilang biktima. Kahit na elegante ang make-up ni
ni Seo Hae-seung, isa lang ang kanyang layunin, ang ilantad ang tunay na mukha ni Jin Yoo-hee sa harap ng lahat at sirain ang kanyang reputasyon. Kasabay ng anunsyo ng host, ipakita ng mga babae ang kanilang alindog upang mahanap ang kanilang kamatch, at ang mga lalaki ay kusang lalapit sa kanila. Ang mga lalaki ay masigla at ang mga babae ay hindi rin nagpahuli. Nagsimula na ang pangangaso. Kahit na lahat sila ay may suot na maskara, natagpuan ng babaeng nakasuot ng pulang damit ang kanyang biktima sa pamamagitan ng pagbili. Binili niya ang manager. Alam niya na ang lalaking may suot na gintong maskara ay si Lee Hyung-ju, isa sa pinakamayamang bilyonaryong binata. Ngunit si Lee Hyung-ju ay naunang napili. Iniisip pa niya kung paano ito mababawi. Sa pagkakataong ito, isang matabang lalaki ang lumapit sa kanya, ngunit tinanggihan siya. Tinawanan din siya ng kasama ng matabang lalaki. Gusto niyang patunayan na hindi siya walang karisma, ngunit masyado lang itong mayabang, kaya itinulak niya ang lalaking nakaputi upang subukan ang kanyang swerte. Ngunit sino ang mag-aakala na ang lalaking nakaputi ay si Lee Hyung-ju? Nangyaya niya itong sumayaw, nahulaan na niyang tatanggihan siya nito. Hindi man lang siya nito tinignan. Lumalabas na bago pumasok sa party, nang ipinamamahagi ang mga maskara, kinuha ni Seifi Choi Yoo-seon ang maskara ni Lee Hyung-ju. Kapalit ng maskara ni Lee Jin, ang anak ng matandang asawa, una, dahil sa kanyang paralisadong asawa, ay nagmamadaling makahanap ng asawa para sa kanyang anak. Bilang isang profesional na matchmaker, pumayag siya na bigyan ng pagkakataon ang anak ng kanyang asawa. Dahil alam niyang pupunta rin sa party si Lee Hyung-ju, tiyak na may magtatanong kung anong maskara ang suot niya. Kaya, hindi lang niya pinalitan ang maskara, tinulungan din niya ang isang tao. Sino ba naman ang ayaw magpakasal sa isang mayaman? At ang babae na nasa harap niya ngayon ay maaaring maging kanyang katulong sa hinaharap. Siyempre, gusto niya ring paalalahanan siya na ang isang taong nasa tuktok na tinanggihan ng iba matapos magsuot ng maskara ay tiyak na malungkot. Kung may lumapit sa kanya ng malumanay sa sandaling iyon, siguradong hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos ay kumilos siya, tinanong kung maaari ba niya siyang bigyan ng karangalan na sumayaw. Bago pa makasagot ang lalaking nakaputi, hinila na niya ito upang sumayaw. Ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay mas prangka. Walang sinayang na oras, kinuha niya agad ang lalaking nakasuot ng itim na damit na itinulak sa gitna. Si Cha Seok-jin, nakakabalik lang sa bansa, ay mayroon ding ibang pananaw sa mga kababaihan sa bansa. Totoo ngang napakaprangka nila. Ang paningin ng lalaking nakaputi ay nakuha rin ng babaeng nasa gitna. Ang posisyong ito ay tunay na nakamamatay. Lahat ng mga lalaki doon ay napasinghap. Siguro ay dahil sa paghanga. Ang babaeng nakasuot ng itim na damit ay nagpakita rin ng kanyang talento. Pagkatapos, sa ibaba ng entablado, nagpatuloy ang sigaw ng mga lalaki. Tanging ang babaeng ito lang ang nakaupo dito na naglalaro sa kanyang telepono, hindi interesado sa pagganap na ito na para sa mga biktima. Ngunit biglang lumingon ang babaeng nakasuot ng pulang damit at inilantad ang kanyang tattoo. Biglang napagtanto ni Seo Hae-seung na ito ay si Jin Yoo-hee, ang taong sumira sa kanyang asawa. Si Choi Yoo-seon, ang nag-organisa ng party, ay nakatayo at nanonood ng kanilang napakagandang pagganap. Ipinakita ni Jin Yoo-hee ang kurbada ng kanyang katawan. Kahit na ang posisyon niya sa paghampas sa bola ng billiard ay nagpainit sa mga lalaki, lalo na nang mapasok niya ito sa butas. Ngunit hindi ito ang pangunahing layunin, kaya nagpanggap siyang nahulog ang kanyang hikaw upang kusang lumapit ang bida sa kanya. Ang init dito, gusto mo bang lumabas para mag-usap? Sabi ni Jin Yoo-hee, batay sa kanyang kumpiyansa. Alam niyang tiyak na susunod sa kanya ang lalaking ito. Gaya ng inaasahan, agad siyang sinundan ng lalaki. Inayos naman ng bilyonaryo ang kanyang maskara upang itago ang kalungkutan niya. Pagkatapos, nakita niya ang isang babae. Na-curious siyang lapitan ito at makipagkilala. Nalaman niyang isang lektor ang babae. Hindi nakapagtataka na pakiramdam niya ay napaka-elegante nito. Ngunit hindi niya inaasahan na makakapag-usap silang dalawa ng malayang-malaya. Ang babaeng nakasuot ng itim na damit ay parang bubblegum na dumikit sa kanya sa tabi. Sa kabilang banda, nagmamadaling ipinakilala ni Jin Yoo-hee ang sarili bilang isang abogado, hindi isang choreographer, at ang kanyang mga kamay ay hindi rin mapakali. Nilapitan pa niya ito, ngunit umiwas ang lalaki. Ngunit hindi ito ikinahiya ni Jin Yoo-hee. Wala naman siyang hindi pa nakita. Sa kabilang banda, habang nag-uusap sila, kusang sumali sa usapan ang lalaking nakaitim na damit. Habang pinakikinggan niya ang kanilang usapan, pakiramdam niya na pamilyar ang babaeng nakasuot ng kulay rosas na damit. Kaya, nilapitan niya ito at sinimulan ang pakikipag-usap kay Seo Hae-seung. Ang boses mo ay katulad ng sa aking dating nobya. Ngunit ngumiti lang ang babae at sinabing luma na ang ganoong diskarte. Sa katunayan, matagal nang nahulaan ni Seo Hae-seung kung sino siya. Akmang tatanungin niya kung siya si Seo Hae-seung. Ngunit inihayag ng easy na malapit nang matapos ang party. Oras na para tanggalin nila ang kanilang mga maskara. Ito rin ang dahilan kung bakit narito si Seo Hae-seung. Nais niyang mawala ng dangal si Jin Yoo-hee, ang taong sumira sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam na pagkatapos niyang tanggalin ang maskara, mas magiging kapana-panabik ang kwento. Si Chairman Choi, ang pinuno ng organizing committee, ay nakatayo sa labas at pinapanood sila na parang nanonood ng isang laro. Nagbobotohan sila upang magdesisyon sa pagkakasunod-sunod. Pagkatapos, isa-isa silang tumayo upang magpakilala. Si Seo Hae-seung ay napakatense, ngunit hindi dahil kailangan niyang magpakilala sa sarili, kundi dahil sa plano na matagal na niyang inihahanda. Nang makita niya ang kanyang target na tinanggal ang maskara, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag ng easy ang kanyang codename na Athena. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang maskara.
Ibinuking ni Seo Hae-seung na siya ay isang lecturer at ikinuwento ang partikular na dahilan ng pagdalo niya sa party na ito. Hindi na mapakali si Jin Yoo-hee at hindi niya magawang tumingin kay Seo Hae-seung. Nag-aalala siya at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa pagsasalaysay ni Seo Hae-seung tungkol sa babaeng umagaw ng lahat sa kanya, tahimik na nakinig ang lahat. Sa kalagitnaan ng pagsasabi niya ng pangalan, may biglang nangyari. Isang lalaking bisita ang nakakita sa dating asawa niya, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanila, nagpanggap si Jin Yoo-hee na pupunta sa banyo dahil hindi siya mapakali. Nakita ni Park Jin-soo ang taong kasama niya ay inaapi. Akma siyang lalapit para humingi ng hustisya nang bigla siyang suntukin. Pagkatapos, nagsimulang umalis ang lahat ng nagkakagulo. Hindi inaasahan ni Cha Seok-jin na makikita niya ang kanyang dating kasintahang si Seo Hae-seung doon. Nang makita ni Jin Yoo-hee na akmang aalis na si Cha Seok-jin, dali-dali siyang sumunod dito at doon niya napagtanto na nagkamali siya sa pagkakakilanlan noong una. Nang lumabas si Lee Hyung-ju, sa kanya lang napagtanto kung gaano siya katanga. Ang taong paulit-ulit niyang tinatanggihan ay siya palang taong gusto niyang saktan. Sa kabilang dako, pag-uwi pa lang ni Park Jin-soo ay agad siyang bumoto para sa lahat ng babae dahil mas mataas daw ang sansa na may makapareha siya. Ang pinili ni Lee Hyung-ju ay ikinagulat ng lahat. Nang malaman ito ni Jin Yoo-hee, nagmadali siyang gumawa ng desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Matagal na, maglagay lang ng light-colored na lipstick ang nasa edad na babae dahil ito ang una niyang pakikipag-date sa kanyang buong buhay. Pero masyadong simple ang iniisip niya tungkol sa date na ito. Sa isang tingin pa lang ni Chairwoman Choi ay alam na niyang hindi sila bagay kaya sinasadya niya talagang puntahan si Lee Hyung-ju. Una, para humingi siya ng tawad dahil sa biglaang pagtatapos ng party. Pangalawa, para ipakita sa kanya ang resulta ng pagtatambal. Lubos na nasiyahan si Lee Hyung-ju sa party, ngunit sinabi ni Chairwoman Choi na hindi siya pinili ng babaeng pinili niya na si Athena. Gayunpaman, mahigit 40 taong gulang na ang babae at may anak pa. Medyo nang hinayang si Lee Hyung-ju, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang malaman kung anong kwento ang gusto niyang sabihin noon. Pero si Jin Yoo-hee, siya ang pinakapaborito ng lahat at pinili kanya. Naguguluhan si Lee Hyung-ju dahil ilang beses na siyang tinanggihan ng babaeng ito. Bakit siya pa rin ang pinili niya sa huli? Tinanong ni Chairwoman Choi kung gusto niyang tulungan silang magkita. Hindi na maintindihan ni Lee Hyung-ju ang mga babae ngayon, ngunit nagdesisyon pa rin siyang makipagkita kay Jin Yoo-hee. Ang resultang ito ay bahagi ng plano ni Chairwoman Choi. Nagulat si Lee Hyung-ju nang bigla siyang humiling na makipagkita sa isa pang tao. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, umayag pa rin si Chairwoman Choi na tulungan siya dahil hindi naman ito makakaapekto sa kanyang plano. Kasabay nito, nakatanggap si Seo Hae-seung ng abiso na pinili siya ng isang ginoo. Gusto nilang malaman kung gusto niyang makipagkita sa lalaking ito. Agad na tumanggi si Seo Hae-seung dahil wala siyang balak gawin iyon. Buong lakas siyang kinumbinsi ni Go Aeran na kailangan niyang palawakin ang kanyang koneksyon para sa kanyang plano na paghihiganti, kaya pumayag siyang makipagkita rito. Pagkatapos, naghanda siya ng maigi para sa kanyang date. Sa kabilang banda, inayos din ang pagtatagpo ni Jin Yoo-hee at Lee Hyung-ju. Akala niya ay sabay silang magkikita ng dalawa, ngunit hindi niya inaasahan na isang dentista pala ang makikita niya. Sa unang tingin ay mukha itong tapat at naging masaya ang kanilang usapan. Inanyayahan pa siya nito sa bubong para makipag-usap at makita ang tanawin. Naisip niyang sapat na ang kanilang usapan at maaari nilang ipagpatuloy ito sa susunod, ngunit hindi siya makatanggi dahil sa pagiging masigasig nito. Hindi inaasahan ni Seo Hae-seung na dadalhin siya ng lalaki sa isang hotel. Tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi lang nito sa kanya na huwag magpanggap na inosente at tinangka siyang hilahin papasok sa isang silid. Galit na umalis si Seo Hae-seung, ngunit hindi pa rin ito sumuko. Nagmamadali si Seo Hae-seung na tumakbo sa elevator at tumawag para humingi ng tulong. Nang malaman ni Cha Seok-jin na inaapi ang kanyang dating kasintahan, dali-dali siyang tumakbo palabas. Nagmamadali siyang lumapit at tinanong si Seo Hae-seung kung may ginawa ba sa kanya ang baliw na iyon. Nang marinig niyang wala, nakahinga siya ng maluwag. Gusto niyang tumawag ng pulis, ngunit hindi maganda ang sitwasyon. Akma siyang aalis, ngunit paano niya naman palalampasin ang ganitong pagkakataon? Dahil may napakaraming gusto siyang sabihin sa kanya, masayang nakikipag-usap si Lee Hyung-ju kay Jin Yoo-hee, hanggang sa inanyayahan pa niya itong uminom ng alak sa itaas ng umalis na ito. Nagpapaliwanag naman si Cha Seok-jin kung bakit siya umalis nang walang pasabi. Sabi niya, isa siyang deserter dahil palagi raw sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina at natatakot siyang baka masaktan niya ito. Hindi maintindihan ni Seo Hae-seung sa kabila ng kanilang relasyon noon kung bakit hindi siya pinagkatiwalaan ni Cha Seok-jin na mananatili siya sa tabi nito. Ngunit naisip naman ni Cha Seok-jin, kapag nagmamahal ka, dapat ay pasayahin mo ang taong iyon. Sinabi naman ni Seo Hae-seung na hindi siya masaya, na parang gumulo ang buhay niya. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang mga pinagdaanan. Ngunit hindi niya alam na naroon din ang dalawa. Pagtingala ni Seo Hae-seung ay nakita niya si Jin Yoo-hee. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano nakatingkad si Jin Yoo-hee na makaakyat sa kama ni Lee Hyung-ju. Hindi inaasahang dahil sa kanyang matinding pag-asam na makapag-asawa ng mayaman, nagawa niya ang isang napakatangang bagay na ipinakilala si Seo Hae-seung kay Lee Hyung-ju. Gustong kumita ni Seo Hae-seung kaya pumunta siya sa bahay ng chairman para maging tutor. Ngunit aksidente niyang nakalimutan ang kanyang telepono. Akmang aalis na siya nang pinigilan siya ni Lee Hyung-ju. Dahil sa kanyang mapusok na mga mata, nagalit si Seo Hae-seung.
Hae-seung. Ano ang gusto niya? Hindi ba't lumapit ka sa akin para dito? Athena ang pangalan na ginamit niya sa party. Sa totoo lang, isa lang siyang guro na may simpleng buhay, pero nang makita niya ang taong nanakit sa kanyang asawa na masayang nakikipag-usap sa isang lalaki, hindi mapakali si Jin Yoo-hee at naisip niyang gusto niyang sirain ang relasyon niya. Kaya mabilis siyang nakipagtalik sa lalaki. Pero natatakot siyang baka maagaw pa sa kanya ang napakainam na pagkakataon, kaya pinuri niya ang lalaki na napakalakas nito at gumawa siya ng paraan para paalisin ang bomba na iyon sa syudad. Hindi naintindihan ni Seo Hae-seung, pero nang marinig niya ang sinabi ng propesor na may isang makapangyarihang lecturer na papalit sa kanyang pwesto, mukhang para sa dangal ang paaralan, pero ang totoo ay gusto siyang piliting mag-resign. Ngayon lang na-realize ni Seo Hae-seung na si Jin Yoo-hee ang may kagagawa nito. Gayunpaman, binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Diyos. Nakatanggap ng tawag ang propesor na nagpabago sa takbo ng kwento. Napakahusay ng anak ni Lee Hyung-ju sa lahat ng asignatura, ngunit mahina siya sa literatura. Sinabi ng bata na ginawa niya ang lahat, ngunit hindi pa rin siya mahusay sa pagsusulat. Pagkatapos, naisip niya na humanap ng isang tutor sa literatura para sa kanyang apo at nagkataon na humingi siya ng tulong sa propesor na ito. Saktong-sakto naman na mayroong available na tutor. Nang umuwi si Lee Hyung-ju sa gabi, nagkataon na nakasalubong niya si Seo Hae-seung na katatapos lang magturo at paalis na. Nang marinig niyang inimbitahan ng kanyang ina ang tutor para sa kanyang anak, nagpasalamat siya kay Seo Hae-seung sa mabilis nitong pagdating. Ngunit nang sumagot sa telepono si Lee Hyung-ju, bigla niyang narinig ang pangalan ni Jin Yoo-hee. Nabigla si Seo Hae-seung. Bakit niya gustong puntiryahin ang mga mayayaman? Hindi inaasahan ni Jin Yoo-hee na lumipat ang bomba na gusto niyang paalisin sa tabi ng kanyang biktima. Nakapagdesisyon na ang bomba sa kanyang puso na hindi niya hahayaang magtagumpay si Jin Yoo-hee. Pag-uwi ni Lee Hyung-ju ay nagtataka siyang tinanong ang kanyang ina kung saan niya nahanap ang tutor na iyon na pamilyar ang mukha. Sinabi ng kanyang ina na inirekomenda ito ng isang propesor at napakahusay niya. Ang tanging naisip lang ni Lee Hyung-ju ay matulungan lang ang kanyang anak. Sa katunayan, napakasincere ni Seo Hae-seung sa kanyang pagtuturo at nagmamalasakit pa siya sa mental na kalusugan ng bata. Walang sinuman ang nag-akala na magbabahagi ang bata ng kanyang nararamdaman kay Seo Hae-seung. Nang marinig niya ang sinabi ng bata, tahimik na naisip ni Seo Hae-seung na magiging isang elite sa lipunan ang bata. Ang elite na ama ng bata ay bumili ng isa 0 karat na singsing na diamante bilang regalo kay Jin Yoo-hee, ang taong kasama niya sa isang gabi. Hindi inaasahan ni Jin Yoo-hee na ganoon kadali niya itong nakuha. Gayunpaman, walang kamalay-malay siya na ang regalo ay may iba pang ibig sabihin. Sa mundo ng mayayaman, ang ganoong kamahal na singsing ay walang halaga. Siya ang unang nagtanong kung saan sila pwedeng uminom, isang panukala na naiintindihan ng lahat ng matatanda. Ngunit nagpanggap si Lee Hyung-ju na hindi niya naiintindihan. Nagkunwari siyang tumingin sa kanyang telepono at sinabi na may mahalaga siyang pulong kinabukasan na nangangahulugang hindi sila maginhawa sa gabing iyon. Ngunit matamis ang pananalita ni Jin Yoo-hee at desidido siyang ihatid si Lee Hyung-ju. Nang makarating sila sa bahay, akma siyang makikipagkita ulit nang bigla niyang makita si Seo Hae-seung na lumabas sa bahay ni Lee Hyung-ju. Siya ang tutor ng anak ko. Kilala mo ba siya? Hindi mo ba siya nakita sa party? Siya si Athena. Sa totoo lang, nakita lang ni Lee Hyung-ju ang tagiliran ni Seo Hae-seung noon, ngunit ngayon niya lang na-realize kung bakit pamilyar sa kanya ang mukha nito. Nagsimulang siraan ni Jin Yoo-hee si Seo Hae-seung na hindi raw ito mabuting tao at isang babaeng mahilig makipag-ugnayan sa mayayaman. Baka gusto raw niyang lapitan si Lee Hyung-ju. Mas lalo siyang nairita habang nakikinig. Dahil dati ay nabuntis siya dahil sa iyo, hindi inakala ni Seo Hae-seung na sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay ay babalik siya para kunin ang naiwang cellphone. Lalo itong nagpaisip kay Lee Hyung-ju na mayroon siyang masamang intensyon. Sa labas, formal niyang ibinigay ang cellphone, ngunit bigla siyang hinila at niyakap. Tinanong kung nagpapalambing ba siya upang akitin siya. Pumunta lang ako para turuan sa panitikan ang anak mo. Sagot ni Seo Hae-seung habang umaalis nang tanungin siya ni Lee Hyung-ju kung siya ba ang Athena sa party at sadyang lumapit sa kanya. Matapos niyang marinig ang tanong, sinabi niya kay Lee Hyung-ju na mag-alala, balo na ako at may anak na. Wala ka namang kahit anong bagay na dapat kong akitin sa iyo. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Seo Hae-seung nang may katiyakan. Napaisip si Lee Hyung-ju. Talagang napakagaling ni Jin Yoo-hee. Ginamit niya ang kanyang pagiging abogado upang magtrabaho sa law office ni Lee Hyung-ju. Ngayong may relasyon na sila, ang pagtatrabaho niya roon ay magpapatibay pa sa kanilang relasyon. Pagkarinig nito, agad na pumayag ang lalaki. Inutusan niya ang kanyang kaibigan na ayain si Lee Hyung-ju sa isang date para sorpresahin ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Lee Hyung-ju at sinabi lang nito na abala siya sa araw na iyon. Biglang nakaramdam si Jin Yoo-hee ng masamang pakiramdam. Sa kabilang dako, nag-enjoy si Lee Hyung-ju. Nagmamaneho siya ng isang race car na may 300 horsepower at may isa pang babae sa tabi niya. Para maging maayos ang date, may nagreserba ng buong venue pero hindi si Lee Hyung-ju ang nagbayad. Si Chairwoman Choi ang nagbayad. Kung magkasama sila, makukuha niya ang gusto niya sa bahay ng lalaki. Labis na emosyonal si Seo Hae-seung at hindi niya inaasahan na gagawin ni Junho ang lahat para makakuha ng perpektong marka. Nagmamadaling nagpasalamat sa kanya ang lola nito. Ngunit alam ni Seo Hae-seung na ito na ang huling klase nila. Hindi lang niya tinuruan ang bata kung paano mag-aral, kundi pinayuhan din niya itong mag-isip ng mabuti dahil kahit gaano pa kasama ang nanay nito, nanay niya pa rin ito. Naramdaman din ni Junho na naging masaya siya dahil sa sinabi ni Seo Hae-seung. Akma siyang aalis nang inanyayahan siya ng nanay ni
Lee Hyung-ju na maghapunan. Pagkatapos, magalang siyang tumanggi at tumingin kay Lee Hyung-ju at sinabi na nangako siya kay Ginoong Lee na hindi na siya magtuturo pagkatapos ng semester exams ni Junho. Matagal nang nalimutan ni Lee Hyung-ju ang tungkol dito. Nang makita niyang aalis na si Seo Hae-seung, nalungkot si Junho. Tinitigan niya ang kanyang ama, umalis sa hapagkainan at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkaalis ni Teacher Ra, bigla siyang nakaramdam ng pagkairita. Inisip niya na baka alam ng taong iyon ang sagot. Hindi niya alam na binabaliwala si Jin Yoo-hee. Ngayon niya lang naintindihan ang ibig sabihin ng singsing. Pagkatapos, gumawa siya ng gulo na nagpabagsak sa lahat. Hindi ninyo maiisip kung paano ang buhay ng mga mayayaman. Dati ay bastos siya sa guro ng kanyang anak, ngunit agad siyang yumukod ng 70 degrees para humingi ng paumanhin. Pagkatapos, naghanda pa siya ng isang maaliwalas na salo-salo para kay Seo Hae-seung. Hindi maintindihan ni Seo Hae-seung kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi niya alam na pagkatapos ng midterm exam ni Junho, magre-resign na siya. Ayaw ni Junho na umalis siya at nagalit pa sa kanyang ama. Sabi niya, hindi mabait ang gurong ito, pero sinabi ng kanyang anak na siya ang may maling pag-iisip. Hindi maiwasang mag-isip ni Lee Hyung-ju. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang isang tao sa party. Dahil ito ang unang beses na nakadalo sila sa ganoong klaseng party. Nagkasundo sila na magkita sa labas kung magkaroon sila ng pagkakataon. Kaya, pumunta siya para makita si Cha Seok-jin at nalaman niya na magkakilala na sila mula pa noong kolehiyo. Pero bakit hindi niya siya nakilala noong gabing iyon? Si Seo Hae-seung na ngayon ang mahalaga. Hindi sa hindi ko siya nakilala, pero hindi siya kailanman dumalo. Ang mga ganitong klaseng party, simple lang dahil abala siya. Ang isang abalang taong nag-aalaga ng anak ay walang oras para maghanap ng lalaki. Dumalo siya sa party dahil ang kanyang ina ang nag-register para sa kanya. Pagkatapos niyang malaman ang sitwasyon, nakonsensya si Lee Hyung-ju. Bakit siya naniwala sa sinabi ni Jin Yoo-hee na gold digger siya? Si Jin Yoo-hee ang tunay na gold digger. Na-realize ni Jin Yoo-hee na iniiwasan siya ni Lee Hyung-ju. Mula nang tanggapin niya ang singsing na ito, patuloy na iniiwasan siya ni Lee Hyung-ju. Sa wakas ay naintindihan niya. Ginamit niya ang singsing na ito para subukan kung isa siyang gold digger. Nagpasya siyang simulan ang ginagawa niya at tapusin ito. Gustong imbitahan ni Lee Hyung-ju si Seo Hae-seung na bumalik bilang tutor. Kaya espesyal siyang nag-imbita ng 5-star chef para maghanda ng party. Humihingi ako ng paumanhin, Seo Hae-seung, dahil nilalapitan ako ng lahat para sa kung anong layunin, kaya akala ko pareho ka lang sa kanila. Kung may gusto ka, papayag ako. Basta't patuloy ka lang sa pagtuturo sa bahay ko. Sa gabi, hindi inaasahang nakatanggap siya ng tawag mula kay Lee Hyung-ju. Sinabi niya na tapos na ang klase ni Junho, pero hindi pa rin siya umuwi, kaya malamang ay hinahanap siya. Pwede bang tawagan mo ako kung makita mo siya para mapapunta ko ang driver para sunduin siya? Sinabi ni Seo Hae-seung na huwag siyang mag-alala. Kakausapin niya ang bata. Pero sino ang mag-aakalang may mangyayari? Pagka-off niya ng telepono, dumating na si Jin Yoo-hee. Dahil sa pagiging magalang, inimbitahan pa rin niya ito sa bahay para umupo. Pero hindi niya alam na dumating siya para ibalik ang singsing. At sinabing napaka-inosente niya dahil inakala niya na iyon ay isang regalo ng pag-ibig. At kung iyon ay kabayaran para sa gabing iyon, hindi niya kailangan iyon. Binalikan niya si Lee Hyung-ju at tinawag siyang mayabang. Kung hindi siya ipinakilala ni Director Choi, hindi sana niya ito nakilala. Hindi niya gusto ang mga taong tulad niya na minamaliit ang iba. Ang galon na ito ay nagpabago sa pananaw ni Lee Hyung-ju sa kanya. Pagkatapos, dinala siya ni Lee Hyung-ju sa wine room at tinanong kung gusto niyang uminom. Kaya, hinubad ni Jin Yoo-hee ang kanyang jacket. Nangako si Seo Hae-seung kay Junho na babalik siya bilang tutor. Kaya, pagkatapos nito, huwag ka nang aalis sa bahay ng walang paalam. Dahil natatakot siyang bawiin niya ang kanyang pangako, inanyayahan niya itong maglaro ng video game kasama niya. Pero hindi nila alam na mayroon silang hindi inaasahang bisita. Pagpasok pa lang ni Junho, nakita na niya ang dalawa na naglalambingan. Napatigas din ang mukha ni Seo Hae-seung. Hindi dahil may babae si Lee Hyung-ju, kundi dahil pati ang ganitong klase ng babae ay tinitignan niya. Nahihiya si Lee Hyung-ju at hindi makapagsalita. Pero sa mata ni Jin Yoo-hee, kinamumuhian niya si Hae-seung dahil sa pagkasira ng magandang plano niya. Hindi niya inaasahang kinaumagahan, nakatanggap sila ng abiso mula sa may-ari ng bahay na i-auction na ang bahay at kailangan nilang lumipat sa lalong madaling panahon. Pero hindi inaasahang pumunta sa pintuan si Jin Yoo-hee dahil baka hindi nila alam ang dahilan kung bakit sila pinaalis. Sa mismong harap ng anak ni Hae-seung, sinabi ni Jin Yoo-hee na sinira ng nanay niya ang magandang plano niya. Biglang nagalit ang anak, bago namatay ang tatay ko, dapat isinama ka na niya. Ang mga salitang ito ang nagtanim ng galit sa puso ni Jin Yoo-hee sa bata. Kahit na 1-0 taong gulang pa lang siya, nang marinig ni Seok-jin ang biglaang paglipat ni Hae-seung kinabukasan, dali-dali siyang pumunta noong gabing iyon. Umiiyak na sinabi ng anak na sinadya ni Jin Yoo-hee na paalisin sila. Pero hindi niya inaasahang handa na si Seok-jin. Sinabi niyang hindi nila kailangang lumipat dahil nabili na niya ang bahay. Nang gabing iyon, dahil hindi niya nahuli ang big shot na si Lee Hyung-ju, nainis si Jin Yoo-hee. Bukod pa rito, ang tingin ni Hyung-ju kay Hae-seung.
Sa gabing iyon, malinaw na iba siya, kaya inanyayahan niyang magkita si Hyungju at direktang tinanong kung anong ranggo niya sa puso nito. Kahit na nagkalapit na sila, iginiit pa rin ni Lee Hyungju na sa ngayon ay hindi pa niya iniisip ang kasal at hindi pa siya nahuhulog sa sinumang babae. Gayunpaman, nakapagtataka na sa pagkakataong ito, nakakuha ng perpektong marka ang kanyang anak sa pagsusulit. Nang marinig ito, masayang pumuri ang ama at sinabing bakit hindi na lang pasalamatan ang guro sa pagkakataong ito. Sa labas, kunwari ay ipinagdiriwang ang mahusay na tagumpay ng kanyang anak, ngunit ang totoo, gumawa lang siya ng dahilan para iayain ang mag-inang Haeseung na maglibang. Mula sa mga mata ni Hyungju, makikita ang hindi maitago na kaligayahan. Pagkatapos kumain, naghanda silang mangisda. Aksidenteng nahiwa ni Junho ang kanyang daliri. Balisa na lumapit si Haeseung at ginamit ang panyo para balutin pansamantala ang sugat. Nang makita ang pakikipag-ugnayan ng dalawa, biglang napaisip si Hyungju. Nang makita niya kung gaano kasanay si Haeseung sa paggamot ng sugat, hindi maiwasang sumulyap ni Hyungju sa kanya ng ilang beses. Nang makita ang dalawang inosenteng bata, parang nakikita ni Haeseung ang sarili niya noong bata pa siya. Maging si Hyungju ay nagsabing matagal na niyang hindi nakikita ang anak niya na masaya ng ganito. Nang dumaan ang submarine, may dumating na hangin na halos bumagsak si Haeseung. Mabilis siyang inalalayan ni Hyungju. Ang pagdikit na ito ang nagbigay sa kanilang dalawa ng kakaibang pakiramdam. Tungkol naman kay Seokjin, madalas niyang tignan ang social media account ni Haeseung, pinagsisisihan na tahimik siyang umalis noon. Nakita niya ang larawan ni Haeseung na kasama ang big shot na si Hyungju. Hindi siya nangahas na mag-isip ng masama. Baka naman wala silang ganoong relasyon. Ang batang kasintahan ng kanyang ama ay lumapit sa kanya at sinabing tutulungan niya itong makuha ang taong gusto niya. Hindi maintindihan ni Seokjin kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinahihiwatig ng babae na maaari silang magtulungan. Ang babaeng nakapajamas ay nagmamalaki sa hotel. Hindi niya inaasahang pagkabukas niya ng pinto ay pumasok ang kanyang ex-husband. Kahit na wala na silang relasyon, ang lalaking itinago ng kanyang ex-wife sa kwarto ay may malaking koneksyon sa kanya. Hindi inaasahan ng kanyang ex-wife na ganoon kabilis siyang matutuklasan. Sa simula, maaari siyang bumalik sa bahay bilang ina ng kanyang anak. Naglalaman din ito ng babala kay Lee Hyungju na huwag nang maghanap ng dahilan para kumuha ng tutor, na ang totoo ay para lang itago ang pagnanasa niya sa mga babae. Pagkatapos ng klase ni Haeseung, agad niyang kinompronta ito sa harap ng bata, sinasabing hindi ba siya nahihiya. Ano ang layunin niya sa paglapit kay Hyungju? Sinubukang patahimikin ng lalaki ang babae, pero sinampal siya ng kanyang ex-wife. Galit na sinabihan ni Hyungju ang babae na lumabas. Pero hindi nila alam na si Jin Yoo-hee, na buong pusong gustong pakasalan si Hyungju, ang tahimik na naninira sa harap ng kanyang ex-wife. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang abogado na nakikipagtulungan sa kumpanya ni Hyungju na kunwari ay ipinapakita ang sitwasyon ng negosyo sa kanyang ex-wife, pero ang totoo, gusto niyang ipahiwatig na may nananadyang mang-akit sa kanyang ex-husband. Maingat ka baka lunukin ng iba ang kumpanya. Kahit na wala siyang nararamdaman para kay Hyungju, pagdating sa kapakinabangan, hindi siya magpapatawad. Ang layunin ni Jin Yoo-hee ay paalisin si Hyungju sa sariling bahay nito. Hindi niya inaasahan na mayroon pang mas nagmamadali sa kanya. Gusto niyang gamitin ang kanyang pangalan bilang matchmaker para pagtambalin ang anak ng kanyang asawa dahil alam niyang ang pagmamahal ng kanyang stepson kay Haeseung ay lumampas na sa hangganan. Tutulungan kitang alisin si Hyungju para makuha mo si Haeseung at kailangan mong talikuran ang iyong mana. Napakasimple ng kanyang pamamaraan. Hindi lang siya nagpapares ng maling tao, sinasadya niya ring ayusin na magkita ang dalawang pares. Dagdag pa rito ang kanyang husay sa pagsasalita. Na kaya nitong gawing totoo ang hindi totoo at walang sinuman ang makakasalungat dito. Sa katunayan, lahat ay inayos para sa isang date. Ang tangang ex-wife na inudyukan ni Jin Yoo-hee ay nagdulot ng pagkairita kay Hyungju. Nang gustong umalis ni Hyungju, tinanong siya ni Hyungju kung pwede siyang bigyan ng kaunting oras. Kapag galit ang mga lalaki, gusto nilang uminom at kapag uminom sila, sinasabi nila ang totoo. Marahil ay pareho silang dumanas ng pagtataksil ng iba, kaya nagkaroon sila ng parehong paksa. Ang kasal ay parang alak, mabango kung amoy, pero kapag nilunok mo, doon mo lang malalaman kung gaano ito kainit. Matapos ang ilang baso ng alak, gumanda ang pakiramdam ni Hyungju. Patuloy siyang inalo at inakay ni Haeseung. Nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam na ayaw niyang magkautang sa kanya. Kung may kailangan siyang tulong, sabihin lang niya. Ang salitang tulong P ay nagpatigil kay Haeseung. Ngayon, talagang kailangan ko ang tulong mo, isang bagay na hindi ko kayang gawin sa buong buhay ko. Di nagtagal, ginamit ni Hyungju ang isang wine party para imbitahin ang lahat ng nasa upper class, na ang layunin ay ibunyag ang buong katotohanan tungkol kay Jin Yoo-hee. Gamit ang mga ebidensya na inihanda ni Haeseung, ipinahayag na talagang nagkaroon ng relasyon si Jin Yoo-hee sa asawa niya. Ito ang engagement ring ng asawa ko at mo. Ang ganitong uri ng customized na singsing ay madaling mahanap ang bakas ng relasyon ng dalawa. Nang subukan ni Jin Yoo-hee na itanggi ito, na pinaparatangan siyang binibiktima, biglang may sumampal kay Jin Yoo-hee at agad na ibinunyag ang katotohanan. Gumamit siya ng pera ng kumpanya nang walang pahintulot at nagplano pa na akitin ang asawa ni Haeseung para siya ang magbayad sa kanyang kasalanan. Sa huli, binaligtad pa niya ang sitwasyon at inakusahan ito ng sapilitang pakikipagtalik sa kanya. Tunay na masama dahil alam niyang magbabaliktad siya, inilabas ng lalaki ang kanilang dating recording. Para makita ng lahat kung paano siya umakit sa akin at sinabihan niya ako na magbigay ng peking testimonya para saktan ang asawa ni Haeseung hanggang sa mamatay. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumabas din ang katotohanan. Dumating din
din ang piskal sa tamang oras para kumilos at dinala siya para imbestigahan. Ang totoo, lahat ito ay dahil sa pagsisikap ni Lee Hyung-ju. Pumunta siya sa chairman na nakakulong at sinabing, kung sasabihin mo ang totoo, tutulungan kitang makalaya. Pero hindi nila inaasahan na mas malakas ang impluwensya ni Jin Yoo-hee kaysa sa inaakala nila. Si Jin Yoo-hee, na dapat ay dinala para sa interogasyon, ay nakalabas ng walang galos. Habang naguguluhan pa si Hyung-ju, ipinahayag ni Jin Yoo-hee, hintayin na lang natin kung sino ang huling tatawa. Sa simula, dahil kumpleto ang ebidensya, dinala siya para sa interogasyon. Pero hindi inaasahan ni Hae-seung na magiging ganoon kawalang batas ang batas sa bansang ito. Kahit na hindi niya alam kung paano siya nakatakas, isang bagay ang sigurado. Lumiit ang kanyang reputasyon sa mataas na lipunan, ngunit tinuruan siya ni Jin Yoo-hee ng isang leksyon. Huwag intindihin kung mapupunta ang iba sa impyerno. Ang trabaho niya ay protektahan ang mga nasa tabi niya. Sa simula, akala niya ay tinatakot lang siya ni Jin Yoo-hee, ngunit hindi niya inaasahan na talagang masama ito. Dahil ibinunyag niya ang krimen ni Jin Yoo-hee, ang dating presidente na pinagsamantalahan nito ay biglang dinakip sa kalagitnaan ng gabi. Kinaumagahan, iniulat sa balita ang bangkay ng presidente, si Choi Myung-woo, at isang suicide note ang natagpuan sa tulay. Inamin niya na binantaan siya ni Lee Hyung-ju, ang AHT ng Hebo Company, upang magpanggap na testigo laban kay Jin Yoo-hee, at nakaramdam siya ng pagsisisi. Ang pagpapakamatay na ito ay nagpababa ng stock ng kumpanya na nagalit sa mga Amerikanong shareholder. Bagamat ipinaliwanag ni Lee Hyung-ju na lilinawin niya ang mga alinggaw upang maibalik ang presyo ng stock, nagpa siya ang panig ng Amerika na pansamantalang tanggalin siya sa posisyon. Ipapalit namin ang kaibigan mong si Choi Seung-jae sa iyong posisyon. Sa totoo lang, matagal nang ipinagkanulo siya ng matalik niyang kaibigan. Hindi lang niya inalagaan ang asawa ni Lee Hyung-ju bago sila ikasal, kundi pati na rin ang kontrata ng kooperasyon ay may depekto. Ngunit bilang isang mabuting kapatid, hindi ito sinuri ni Lee Hyung-ju ng mabuti. Ngunit natuklasan ni Jin Yoo-hee ang bitat. Tinanong siya ni Choi Seung-jae kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jin Yoo-hee. Magtulungan tayo. Tutulungan kitang pabagsakin si Lee Hyung-ju para gawin kang executive. Ang layunin ko lang ay makita siyang bumagsak. Alam na wala ng takas, hahanapin ni Lee Hyung-ju ang kanyang mentor, si Congressman Cha Seon, na pumayag na tulungan siyang ayusin ito. Sabi niya, ikaw ang talentong pinondohan ko gamit ang scholarship. Tutulungan kita, ngunit may isang kondisyon, pakasalan mo ang babaeng inihanda ko para sa iyo. Pagkatapos nito, dumating si Jin Yoo-hee at umupo ng walang pasubali. Ipinaliwanag ng congressman, ang taong nagtali ng kampana lang ang makakatanggal nito. Kapag pinakasalan mo si Jin Yoo-hee, lahat ng masasamang chismis ay maglalaho. Bumalik si Hyung-ju sa bahay na pinipigilan ang galit niya. Hindi niya inaasahan na may malaking puwersa sa likod ni Jin Yoo-hee. Binigyan niya siya ng dalawang mayabang na pagpipilian. Isa, hintaing mahulog sa bangin. Dalawa, hawakan ang kamay ko. Sinasabi na hindi madaling umiyak ang mga lalaki. Ngunit si Hyung-ju ay lubos na nasiraan ng loob. Matagal nang si Hae-seung lang ang nasa puso niya. Hindi alam ng anak ni Hae-seung na dahil sa pagbangga nila sa maling tao, sinimulan na nilang puntiryahin ang kanyang anak. Gaya ng inaasahan, na aksidente ang kanyang anak at agad na dinala sa emergency room. Nang marinig ang balita, agad na tumakbo ang ina sa ospital at sa gulat, nakiusap sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, naligtas ang bata. Bagamat humingi ng tawad ang driver na nagdulot ng aksidente, sinabi niyang hindi siya dapat nagmaneho habang pagod na nagresulta sa isang malaking aksidente. Ngunit wala siyang magawa sa driver na iyon. Ang tanging hiling niya ay magising ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na habang hindi pa gumigising ang kanyang anak, partikular na dumating si Director Choi upang ipaalam sa kanya, ang iyong anak ay napakaswerte dahil hindi natapos ng driver ang kanyang misyon. Hindi naintindihan ni Hae-seung ang ibig sabihin niya, hanggang sa ipinakita ni Director Choi ang isang litrato. Sa kanya lang napagtanto, matagal nang binili ni Jin Yoo-hee ang driver na iyon. Hindi maisip ni Hae-seung na may ganitong kasamaan sa mundo. Walang pakialam na iniulat ng assistant kay Lee Hyung-ju na aksidente sa sasakyan ang anak ni Hae-seung. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sa puntong ito, wala nang oras si Hae-seung upang harapin si Jin Yoo-hee. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang anak kahit isang minuto, ngunit ang litratong kanyang kinuyumos ay nakita ni Lee Hyung-ju. Nahulaan din niya na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Jin Yoo-hee. Isang malakas na pagkamuhi ang bumalot sa kanyang puso, ngunit hindi niya inaasahan na biglang imbestigahan ng Tax Bureau ang kumpanya sa dahilang tax evasion at pag-confiscate ng ari-arian na nagdulot ng gulo sa buong kumpanya. Hulaan na ni Lee Hyung-ju na may kinalaman si Jin Yoo-hee dito, kaya pumunta siya kay Congressman Cha Seon. Bago pa siya makapagsalita, sinabi na ng congressman na huwag nang lumaban pa at pakasalan na lang si Jin Yoo-hee. Naguluhan si Lee Hyung-ju, ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya at tinutulungan mo siya ng ganyan? Ayaw magpaliwanag ng congressman, sinabi lang kay Lee Hyung-ju na bigyan siya ng 3 araw para mag-isip. Walang nakakaalam na pinilit din ang congressman. Wala siyang ibang magawa. Sa simula, gusto lang niyang tulungan si Jin Yoo-hee na makaalis sa prosecutor's office at palayasin na lang, ngunit hindi siya nasisiyahan si Jin Yoo-hee. Kung ano ako ngayon ay dahil sa iyo. Kung gusto mong mawala ako, sige. Pagkasal namin ni Lee Hyung-ju, saka lang tayo maghihiwalay. Nang malaman ang balita na may problema ulit ang kumpanya ni Lee Hyung-ju, gumawa ng desisyon si Hae-seung. Tinawagan niya si Director Choi, tinanong kung valid pa rin ang sinabi niya noon.
Inaasahan lang ni Director Choi ang mga salitang iyon mula sa kanya. Tinanong niya, kung pakakasalan ko si Cha Seok-jin, gaano katagal bago mo maidala sa korte si Jin Yoo-hee? Sinabi ni Director Choi na huwag siyang mag-alala, kapag ikinasal ka sa pamilyang ito, pamilya na tayo. Hanggat maipakita ko ang ebidensya, wala nang taka si Jin Yoo-hee. Nang marinig ng matandang lalaki na naglakas loob ang kanyang batang asawa na humanap ng isang balo para sa kanyang anak, nagalit siya at sinabi sa kanya na umalis ng bahay. Tahimik lang ang batang asawa at para harapin ang lumpong matanda, kailangan lang siyang galitin. Gaya ng inaasahan, itinapon ng matandang lalaki ang kanyang tungkod at bumagsak sa sahig. Sa kabilang banda, habang inaayos ni Hae-seung ang gamit ng kanyang asawa, nakakita siya ng isang EXP at sa pagtataka, isinaksak niya ito. Nakita niya ang dating video ng pag-uusap ni Jin Yoo-hee at ng kanyang asawa. Malinaw niyang narinig si Jin Yoo-hee na nagrereklamo, araw-araw kong nakikita ang aking ama, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na malapit kami. Itinutok pa niya ang kamera sa congressman na nagla-livestream, sinasabing siya ang kanyang ama. Sa wakas ay naintindihan ni Hae-seung kung bakit nakalaya si Jin Yoo-hee mula sa prosecutor's office. Lumalabas na siya ang hindi kinikilalang anak ng congressman. Kaya, hinanap niya si Jin Yoo-hee at sinampal ito. Ito ay para sa aking anak. Sisiguraduhin kong ikaw at ang iyong ama ay makukuha ang parusang nararapat sa inyo. Ngunit ang babalang ito ay nagpagalit lalo kay Jin Yoo-hee. Nagiging mas mapanganib si Jin Yoo-hee nang marinig niya ang kanyang ama na tumatawag sa kanyang tauhan upang utusan itong patayin si Hae-seung, nasiyahan si Jin Yoo-hee. Ngayon, naghihintay na lang siya ng proposal ni Lee Hyung-joo. Walang kamalay-malay si Hae-seung, nagda-drive habang nagpaplanong tumawag sa telepono nang bigla siyang harangin ng isang kotse mula sa likod. Tumama ang kanyang ulo sa manibela. Dahil hindi makontak si Hae-seung, sigurado si Lee Hyung-joo na ito ay gawa ni Jin Yoo-hee, kaya tinawagan niya ito para makipagkita. Ngunit huli na ang lahat. Nawala ng malay si Hae-seung at ikinulong sa trunk ng kotse. Kumuha ng litrato ng trunk ang kalihim at ipinadala sa congressman. Pagkatapos ay dinala ang kotse sa isang lugar ng basurahan at kinuna ng video ang buong proseso. Matapos makumpleto ang misyon na ibinigay ng congressman, nakahinga ng maluwag ang kalihim. Kasabay nito, nakatanggap din si Jin Yoo-hee ng imbitasyon mula kay Lee Hyung-joo. Nagpanggap si Lee Hyung-joo na nagpapalambing sa kanya at pinapasok siya. Hindi naintindihan ni Jin Yoo-hee ang ibig sabihin ng lugar na ito. Sinabi ni Lee Hyung-joo sa kanya, magpapatawag ako ng press conference para ipahayag ang ating kasal. Lihim na tuwang-tuwa si Jin Yoo-hee. Hindi niya inaasahan na gagana ang taktika na ito. Hindi rin niya inaasahan na naghanda pa si Lee Hyung-joo ng wedding gown para sa kanya. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Lumalabas na kapag malambing ang isang lalaki, makakalimutan ng isang tao ang lahat ng problema. Habang nalulunod siya sa kaligayahan, dahan-dahang tumango si Lee Hyung-joo. Hindi niya inaasahan na sa screen, may balita tungkol sa kandidato sa pagkapangulo, si Congressman Cha Seon, at ang kanyang anak sa labas na nagplano ng pagpatay. Agad na nagmadali ang mga reporter para sa mainit na balita, ngunit pinigilan sila ni Lee Hyung-joo. Ang anak sa labas ay nandito. Pinigilan ni Lee Hyung-joo si Jin Yoo-hee. Hindi siya makatakas, kaya hinayaan na lang niya itong ibunyag ang lahat ng ebidensya ng kanyang krimen. Sa isang iglap, pinalibutan sila ng mga reporter. Ang video kung saan inutusan ng congressman ang kanyang tauhan na patayin si Hae-seung ay nabunyag din na galit ang congressman at gusto niyang sakalin agad ang kanyang kalihim. Sa totoo lang, matagal nang nakikipagtulungan ang kalihim kay Hae-seung dahil alam niya na sa isang troublemaker na tulad ni Jin Yoo-hee, hindi kailanman magiging presidente ang congressman at baka masangkot pa siya rito. Kaya nakipagtulungan siya kay Hae-seung para ikulong ang congressman. Ang araw ng tagumpay ni Jin Yoo-hee ay natapos na. Ngunit matigas pa rin siya at patuloy na nakikipagtalo. Sa huli, sinira niya ang sarili niyang ama. Totoo na nangako si Hae-seung kay Director Choi na papakasalan niya si Cha Seok-jin. Ngunit kakaiba na ngayong araw, ibinigay ni Seok-jin ang mahalagang posisyon na ito kay Lee Hyung-joo dahil alam niya na si Lee Hyung-joo ang mahal ni Hae-seung. Ang magmahal ay ang pagbibigay ng kaligayahan sa taong iyon. Naghinayang si Seok-jin na umalis siya noon, ngunit sapat na sa kanya na makita si Hae-seung na masaya. Dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba.